First Nephi chapter 5, Kabanata 5. Dumaing si Saraya laban kay Lihay. Kapwa sila nagalak sa pagbalik ng kanilang mga anak. Nag-alay sila ng mga hain. Ang mga lamin ng tanso ay naglalaman ng mga sulat ni Moises at ng mga propeta. Tinukoy ng mga lamina si Lihay bilang isang inapo ni Jose. Nagpropesiya si Lihay hinggil sa kanyang mga binhi at sa pangangalaga sa mga lamina. Mga 600 to 592 BC. Versikulo 1. At ito ay nangyari na matapos kami magtungo pagbaba sa ilang sa aming ama, dinggin, siya ay napuspos ng galak at gayon din ang aking inang si Saraya ay lubhang nagalak sapagkat tunay na nagdalamhati siya sa amin. Sapagkat inakala niya na kami ay nangasawi sa ilang at siya rin ay dumaing laban sa aking ama. Sinasabi sa kanya na isa siyang mapangitaing tao. Sinasabing, dinggin, inilayo mo kami sa lupaing ating mana at ang aking mga anak ay wala na at tayo ay masasawi sa ilang. At sa ganitong pumaraan ng pananalita, dumaing ang aking ina laban sa aking ama. At ito ay nangyari na nangusap sa kanya ang aking ama, sinasabing, alam ko na ako ay isang mapangitaing tao, sapagkat kung hindi ko nakita ang mga bagay ng Diyos sa isang pangitain, hindi ko sana naunawaan ang kabutihan ng Diyos, kundi nanatili sa Jerusalem at nasawi kasama ang aking mga kapatid. Ngunit dinggin, aking natamo ang isang lupang pangako na sa bagay na ito ay nagagalak ako. Oo, at alam kong ililigtas ng Panginoon ang aking mga anak mula sa mga kamay ni Laban at dadalhin silang muli pagbaba sa atin sa ilang. At sa ganitong pamamaraan ng pananalita, inalo ng aking ama si Lihay, ang aking inang si Saraya, hinggil sa amin. Habang kami ay naglalakbay sa ilang patungo sa lapain ng Jerusalem upang makakuha ng tala ng mga Hudyo, at nang kami ay nakabalik na sa tolda ng aking ama, dinggin, ang kanilang kagalakan ay nalubos at naalo ang aking ina. At siya ay nangusap, sinasabing, ngayon, nalalaman ko nang may katiyakan na inutusan ng Panginoon ng aking asawa na tumakas patungo sa ilang. Oo, at nalalaman ko rin nang may katiyakan na pinangangalagaan ng Panginoon ng aking mga anak at iniligtas sila mula sa mga kamay ni Laban at binigyan sila ng kapangyarihan upang maisagawa nila ang bagay na iniutos ng Panginoon sa kanila. At sa ganitong pamaraan ng pananalita siya nangusap. At ito ay nangyari na nalubha silang nagalak at nag-alay ng hain at mga handog na sunugin sa Panginoon. At sila ay nagbigay ng pasasalamat sa Diyos ng Israel. At matapos na sila ay makapagbigay pasasalamat sa Diyos ng Israel, kinuha ng aking amang si Lihay ang mga talang nakaukit sa mga dami ng tanso at sinaliksik niya ang mga yaon mula sa simula at namasdan siya na nilalaman niyon ang 5 aklat ni Moises na nagbibigay ulat tungkol sa paglikha ng daigdig at gayon din kina Adan at Eva na ating mga unang magulang at gayon din ang isang tala ng mga Hudyo mula sa simula maging hanggang sa pagsisimula ng paghahari ni Zedekiah, hari ng Juda. At gayon din ang mga propesiya ng mga banal na propeta mula sa simula maging hanggang sa pagsisimula ng paghahari ni Zedekiah. At gayon din ang marami sa mga propesiyang binigkas ng bibig ni Jeremiah. At ito ay nangyari na natagpuan din ng aking amang si Lihay sa mga lamin ng tanso ang isang talaang kanan ng kanyang mga ama
Kaya nga nalaman niya na siya ay inapo ni Jose. Oo, maging iyon ding Jose na anak ni Jacob na ipinagbili sa Ehipto at pinangalagaan ng kamay ng Panginoon upang mapangalagaan niya ang kanyang amang si Jacob at ang kanyang buong sambahayan mula sa pagkasawi sa taggutom. At sila ay pinalaya rin mula sa pagkawihag at mula sa lupain ng Ehipto ng yaon ding Diyos na nangalaga sa kanila. At sa gayon, natuklasan ng aking amang si Lihay ang talaangkanan ng kanyang mga ama at si Laban ay inapo rin ni Jose. Kaya nga iningatan niya ang kanyang mga ama ang mga talaan. At ngayon, nang mapag-alaman ng aking ama ang lahat ng bagay na ito, siya ay napuspos ng espiritu at nagsimulang magpropesiya hinggil sa kanyang mga binhi na ang mga lamin ng tansong ito ay hahayo sa lahat ng bansa, lahi, wika at ang tao na kanyang mga binhi. Ano pat sinasabi niya na ang mga lamin ng tansong ito ay hindi kailanman masisira ni hindi palalabuin ng panahon. At siya ay nagpropesiya ng maraming bagay hinggil sa kanyang mga binhi. At ito ay nangyari na hanggang sa gayon, sinunod ko ang aking ama ang mga kautosang iniutos sa aming ng Panginoon at aming nakuha ang mga talaang inuutos ng Panginoon sa amin. At sinaliksik ang mga gayon, ang mga yaon at natuklasan ng ang mga yaon ay kanais-nais o maging napakahalaga para sa amin, kung kaya't maaaring naming mapanatili ang kautusan ng Panginoon sa aming mga anak. Sa makatwid, ito ay karunungan ng Panginoon na dapat naming dalhin ang mga yaon habang kami ay naglalakbay sa ilang patungo sa lupaing pangako. May tanong ako. Habang binabasa mo. Tingnan mo bakit pinili ng Diyos na pamilya ni Leha yung dalhin? Una. Ba't hindi pamilya ni Ishmael agad? Kasi si Leha yung para sa akin, kasi si Leha yung kasamang propeta noon that time. So, pero si Ishmael, believer din siya, di ba? Believer, pero si Leha yung visionary man eh. Siya yung nakakakita sa Diyos. Pangitain pala. Pero ang Jerusalem, maraming propeta. Nagapi ay anong panahon, mahal? Nung nandun na sila sa nandun na sila sa lumang America. Pero si Jesus Christ, ipinanganak pa, di ba? Ipinanganak si Jesus Christ. BC nga to 600 BC. Wala lang, naisip ko lang. Parang bakit hindi si Kuya Deo? Kasi si Bishop yung may susi nung time na yun. Maraming propeta. Kasi kasabayan daw niya dito si Jeremiah. Mga sulat ni Jeremias. May isa pa akong tanong, mahal. Tingin mo ba alam ng Diyos na si Laban tsaka si Lemuel lagi siyang mag-o-oppose? Oo naman. Tingin ko alam niya ng Diyos yun. Bakit hindi napili ang Diyos ng perpektong pamilya para isugo? Tingin mo? Dahil walang perpektong pamilya. Maybe. Hindi tayo perfect, baby. Pero tayo karapat dapat. Dahil yung tatay nila ay karapat dapat. Kaya sila ay napili. Dahil kung sabihin na lang, sige yun na lang, may isa lang anak na mabait. Yun na ipapadala natin kaysa magkagulo pa. Pero hindi dahil doon sa mga anak kaya sila pinadala. Kaya sila yung napili dahil doon sa kanilang tatay. Dahil yung tatay siya talaga yung maglilid. Kasi ang nanay emosyonal si Saraya dito ay
naging matatakotin. Nagalit nga siya sa asawa niya. Pero dahil ang sagot nga ni Lihay ay, dahil nakita ko at alam ko kung ano mangyayari. So napakalaking bagay na yung tatay, alam niya kung saan niya ililid yung pamilya niya. Yun yung nakuha ko dito sa verse na to. Ano man na mangyari, pasaway man ang anak niya, may anak man siya mabuti, magduda man yung asawa niyang babae. Dahil alam niya kung saan niya dadalhin yung pamilya niya. Hindi nag-waver yung faith niya during this time. Kasi alam niya, ito talaga sinabi ng Diyos sa akin. Dito ako kayo dadalhin. Yun yung nakuha ko dito, mahal. Ganda. Faith of the Father. Faith of our Father. So, Ikaw, ano nakuha mo, mahal? Na-over nung iyong Yung tanong ko ba? Hindi, na-overwhelm ako doon sa iyong senior. Sorry. Kasi hindi, so saktong-sakto nga yung sinabi mo. Para siguro to sa akin din. Kailangan kong maging matatag. Pero minsan ay kasi doon sa mga susunod si Lihay nag-waver din. Pero sila Saraya naman yung mga anak niya. Anak naman yung talagang merong May time na nanghihina. Correct. Kahit si Saraya ay nanghina, may nagpapalakas sa kanya si Lihay. So sa atin dalawa, ako'y nanghina, pero ako'y pinalakas mo. Tapos ay sana lumalakas na uli ako. Correct. Hindi pa man ganoon kalakas, pero medyo nakakaahon na. Pero kung hindi pa rin dahil kay Lea, hindi pa rin sila kaya siya mahina. Kasi unang-una, wala talagang susunod. Kung hindi dahil sa tatay. Hindi sila alis sa Jerusalem eh. Napaka-vague nung sabi lang niya, nakita ko ng Diyos, inutusan ako ng maguguhang. Nalaman ko na guguho ang Jerusalem. O ano naman, hindi sama-sama na tayo dito. Pero dahil sinabi niya na may binangako sa atin na lupa, pupunta tayo dun. Walang nagawa si Saraya. Walang nagawa yung mga anak niya. Alam mo bakit? Dahil yung si Saraya, alam niya na mabuti ang asawa niya. Hindi niya siya ipapahamak. Ganon na si Lihay. Si Lihay naman, kaya siya sumunod. Dahil nakita niya yung example ng tatay niya, ginaya niya. Inalam niya ni Pay pala. Sinaliman, dahil lang siya para respeto sa tatay. Dahil mabuti pa rin tatay si Lihay. May respeto. So in short, dahil mabuting tao yung tatay nila, kaya nailig niya palabas ng Jerusalem. Yun yung ko dun, yung kuha ko dun. Very nice. Alright. Alright.